kilala ko si Ka Rajman Sanman, isa sa mga naunang kafgu sa barangay ng Kabuntakas sa Patikul. Pero taga-kabilang barangay siya sa Kanagi. Kanagi. Kukwento niya yung kaunting background niya. Ano siya, anong natapos niya, anong pinagkakatrabahuan niya. At yung nga, bakit isa siya ngayon sa mga inaasahan na kafgu sa Kabuntakas. Yes, sir. Ako po ay si Rajman Bisaman, isang kafgu sa Barangay Kabuntakas. Barangay Kabuntakas na maging post commander sa Team 3 doon sa Patrobis Minjay Patikursulo. Yung una, sir, na civilian pa ako na yung hanap buhay ko na magkukupras ako. Pag dumating na ang panahon na nandoon na yung mga mga ESG, nagkupras kami, binaril nila yung kapatid ko doon sa city sa Barangay Kabuntakas. Binaril, ganun lang, binaril. Oo, sir, binaril. Nagkupras lang kami, sir. Patay? Napatay, sir. Napatay, sir, yung kuya ko. Anong naramdaman mo nung ganun? Anong taon yun binaril siya? Yung taon na, hindi ko nakalimutan yung date, pero yung taon 2019. So, nung binaril yung kapatid mo, anong naramdaman mo na ganun lang binaril? Naramdaman ko, sir, kung may maka-recommend sa akin na kung una bipat, gusto ko sana maghiganti sa nangyari sa kuya ko. So, talagang paghihiganti yung ano mo? Yes, sir. Wala ka namang kamag-anak na busayap noon? Wala, sir. Wala, sir. Kasi hindi mo naman maipaghiganti na ikaw lang. Masyado marami yung abusayap. Oo, masyado marami abusayap. Yung kasagsagan pa ng sir. Marami na abusayap. 2019, yan? Oo, 2019. Kitang-kita ko na, kasi dalawa man kami nagkupras. Doon sa lugar namin. Kasi yung lugar namin malapit din sa Barangay Kabuntakas City sa Maxer. Doon lang. Yung binaril ko, wala na akong magawa na kundi na tumakbo ako kasi wala akong hawak. Kasi sibilya man kami. So, hindi man pwede na maghawak ng sibilya ng armas. Ang tumakbo na lang ako. Tapos na bangkay na lang ang dala doon sa bahay ng kapatid ko. So, natakot na ako na marami sila, sir. Marami bang ganun na ginagawa yung abusayap nung kasagsagan? Babarilin na lang tapos wala namang o baka may kasalanan ba? Walang yung kasalanan, sir. Malapit lang sa amin yung 30 sikan na yung mga kapatid namin Muslim, pag maabot-abutan ng yung fasting ba, sir, doon na lang magkain sa bahay ng kuya ko. Kaya yun ang nila. Kapag hinalaan siya. Hinalaan siya, sir. Yun lang, sir. Kasi kung mapaghinalaan ka talaga ng abusayap na agent ka ng military, patay talaga. Oo, patay talaga, sir. Yung time na yun. Kaya, sir, pagpasok ko sa kapo na kahit saan mag-operate yung mga isip company, kasama rin ako, sir. Talagang, bakit napakalaking rason na mag-join ka ng BIPAT tsaka Kafguna paghihiganti yung ano mo? Sa'yo, lahat naman tayo gusto maghiganti. Pero bakit sa'yo ibang klase yun? Bakit? Alam ko kailangan mo, pero ipaghiganti. Pero sige nga, ikwento mo nga yung nararamdaman mo na kasi kailangan ko ipaghiganti. Kasi masakit siya sa kalooban ko na yun ang nangyari, wala kaming kasalanan sa kanila, sir. Kaya ako maghiganti. Kahit anong operate ng isip, yung isip na doon sa kasama ko hanggang doon tumusok kami sa Talipo, sama rin ako kahit ako matanda na, sir. Ilan taon ka na ba ngayon? 56 na, sir. 56? Oo, April 15, 1969, sir. 56, tapos grade 4 ang natapos mo? Grade 4 natapos ko, sir. Tapos, ngayon, proud kafgu ka ng Kabuntakas Yes, sir. Ano yung hindi mo pa naipaghiganti ang kapatid mo?
Hindi na siya kasi yung time na yung kahit hindi ako nakapaghinganti, kasama ko na yung mga SF, namatay na sila. Kahit hindi ako bumari, basta namatay na sila lahat. Wala nang natira kahit isa, sir. Sa mga Abu Sayyaf? Abu Sayyaf, sir. Hindi, inaano ko muna. Sir. Yung naubos yung Abu Sayyaf. Kasi, sige nga, ikwento mo pa nga yung mga karahasan ng Abu Sayyaf nung kasi magaling ka magtagalog dahil sabi mo nga, sir, grade 4 lang natapos ko, pero nakikinig ako sa mga 30-second IB na magtagalog. Kaya Yes. marunong ka magtagalog. Yes, sir. Ikwento mo nga yung mga karahasan din ng Abu Sayyaf nung kasagsagan talaga nila. I mean, kahit noon pa. Yung kasagsagan ng Abu Sayyaf, kahit noon pa, kung makita nila na may kaibigan ka na militar, yung masakit sa kalooban nila ba, sir? Kasi ayaw nila na yung civilian na tulad namin noon pa magkaibigan ng mga militar. Yung gusto nila, pasamahin sa kanila. Yung ang ayaw ko, sir. Yung ayaw ko sumama sa kanila. Sige nga, bakit ayaw mo sumama sa kanila? Kasi, pag wala kang kaligayan doon sa wanted pa ang makukuha mo, sir. Buti pa dito sa militar, okay naman. Kahit siya magpunta, walang mangyari sa atin. Hindi ka nag-guilty sa pa, sir. Sa sarili mo, kahit siya pumunta, sir. Tulad na doon, Abu Sayyaf, wala kang kaligayahan. Kahit marami ka, kung halimbawa na may pira sila noon pa, wala kang kaligayahan, sir. Yan, hindi ko matanggap, sir. Kasi wala silang kaligayahan dahil wala silang kalayaan na ikot-ikot. Ganon. Pero marami silang pera dahil marami silang ransom. Ransom, sir. Sabihin nila nung sibilan pa ako na sama ka na sa amin, ayaw ko sumama. Hindi ko yung gusto. Kasi yung nag-aaral pa ako. Pag katapos ako na, sir, ang kag-graduate ako, yung gusto ko magsundalo, sir, yung ang sa isip kong sundalo lang. Ganon. Ganon lang, sir. Focus ako sa militar, sir. Talaga, sir. Wala akong na ibang pero wala akong ibang sumama sa kanila. Pag militar, okay lang sa akin. Dahil, ba't malapit ang militar sa'yo? Gusto ko sana siya makatulong sa mga pamilya, makapag-aral sa mga bata, yung kabuhayan nila sa sir. Yung nakukuhaan ko, sir. Kasi sa itsura mo, mukhang matulungin ka sa military. May mga ganun kasi na yung mga katulad mo na magaan kasama, mapagkatiwalaan mo ba? Kasi sir. Siyempre, importante, mapagkatiwalaan kayo ng military na hindi nyo ilalaglag. Sir. Yan, sir, ang kuhaan ko. Yung mga military kapag tiwalaan ko, sir. Kaya, na-encounter ka na ba kasabay ng military? Sir, isang lang doon sa Igasan kasama ko ni Sir Tumlos na sumabog yung bomba doon, nilibing ko sa Igasan. Ayun yung naputol yung... yung naputol yung yung may siya na K9? Yung K9 na... Hindi, yung isang special forces yung naputol yung pa. Iba pa yun, sir. Iba pa yun? Sa uli na, sir, ang Yun lang ko, sir, sa nagsama kami sa mga special forces. Ano yung gaano kahirap yung gano'n na IED? IED ang tawag doon, may mga bomba may mga bomba. Na alam mo baka tumama sa civilian di ba na? May na-wounded, sir. May wounded, sir. Special forces. Isa lang. Yung lieutenant pa si Sir Tumlos. Yun noon, bipat pa ako. Kasama ko sa kanila. So talaga nagsimula ka bilang bipat? Sa kamilang bipat, sir, nagsimula ko. Nagsimula ka bilang bipat dahil din paghihiganti pa rin? Sir. Klarong-klaro sa'yo na gusto mo mag-ipaghiganti ang kapatid mo? Klarong-klaro, sir. Sabi ko sa sarili ko, kapag hindi ako mag-ibaganti, hindi ako hinto sa kanila. Sa awa ng sir, sa awa ng Diyos na kahit hindi pumatay ako sa kanila, namatay rin sila. Kasi nasa tropa na ako ng special forces. Yan lang, sir. Marami ka rin bang kasama na sumama rin sa BIPAT o sa KAPGU na paghihiganti rin yung ano? Iwan ko, pero ako lang ang
kwan, sir. Sarili ko lang. Yun ang rason. Sarili ko lang ang ginawa. Hindi ko dinabay yung mga kamag-anak ko na pag sabi ko sa nila mag-aral kayo, pababayaan nyo na lang ako. Ganon. Sir. Kasi sa pamilya, kung pwede lang, ayaw din nila magkapgo kayo dahil talagang talaga magagalit ng todo yung Abu Sayyaf, o okay lang din sa mga pamilya nyo na magkapgo kayo? Okay lang, sir, yung okay lang mga pamilya kayo magkapgo, pero yung mga iba nag-aral pa, sir. Tinuloy nila yung pag-aaral nila. Yan lang, sir. Isa lang yung anak ko na nakapagkapgo, pero na lumipat na siya sa ibang bansa. Yung anak mo? Anak ko, mismo anak ko, sir. Panganay. Talaga? Oo. Panganay, sir. Na dahil sa pagkukupras mo, napaaral mo siya? Napaaral, sir. Paaral ko, sir. Gaano ka-importante na may napaaral mo at napatapos mo yung panganay mo? Pinagtiyagaan ko na, sir. Kasi nagmalkila na ako ng di man ako makaakyat doon sa taas na mag-harvest ng mga pananim namin doon. Mag-arkila na ako ng sasakyan para mapag-aral ko yung anak ko, sir. Anong ginawa mo? Mag-drive, sir. Jeepney, passenger. So talagang yun ang naging hanap buhay? Yung hanap buhay ko, sir. Wala akong hanap buhay na pag dini na kayo mag-harvest ng pan. Yun ang hanap buhay namin, sir. Para mapaaral ko yung mga anak ko. Nairaos mo rin talaga yung anak mo na makatapos? Yes, sir. Tatay, no? Ganun ang tatay, no? Sir. Kahit anong mangyari, kailangan... Tama, sir. Kailangan mapagtapos yung anak. Yung anak ko, sir. At ngayon, medyo tumaas yung sahod nyo. Okay na? Okay na, sir. Gaano ka kaligaya ngayon na 12.5 na yung aming sahod? Okay na lang, sir. Malaki-laki na yung tatanggap namin sa isang buwan na pag sa amin, mag-alawan sa amin. Kasi naabutan mo 4.5 pa lang. 4.5 pa lang, sir. Ngayon 12.5 na. Tinis ko din siya 4.5, hindi ako umalis sa Kapwa hanggang hindi ano yung edad ko ba, sir, mag-fire ng kuan? Fire ng separation. Hanggat hindi pa ako paalisan ng government na mag-service pa lang ako sa kuan, sa sir. Bakit? Ngayon parang ine-enjoy mo na, masaya ka na nagkapgo ka ngayon. Ano yung kasiyahan mo ngayon? Masaya rin ako, sir, sa kuan, sa kapgo ko. Sa pagkakapgo, sir. Masaya rin ako. Ano kasiyahan mo bilang kapgo ngayon? Kaya kasi ako bilang kapgo ngayon kasi yung una tiniis ko na 4-5 pa ngayon, 10 plus na, kasi malaki na, kahit mahal ng bilhin, kayang-kaya na, sir. Kahit may utang ka makabayad na, sir. Kahit may utang ka makabayad na. Kabayad na, sir. Pero kinikita mo naman yung nag-jeepney ka, nagda-driver ka . Mahirap na, sir. Nag-jeepney ako, yung kinikita ko na isang araw, hindi mga puwas na yung gastos mo na mga $500 sa isang araw. Yun lang, sir. So talagang talagang pursigido ka na maging kapgo hanggang paalisin ka ng gobyerno. Yes, sir. Ganon din, sir. Okay. Pag hindi pa ako paalisin, wala pa akong balak na umalis ako sa pagkaka-sir. Hindi na ganun kadelikado ngayon? Hindi na, sir. Kumpara sa dati? Hindi kumpara sa dati. Ikumpara mo nga noon at ngayon? Yung dati pa, sir, kahit mag-igib kami ng tubig, magdala kami ng baril, may body pa mga 5. Yung noon pa yung kasagsagan pa. Pag malayo na mga kalahating kilometer na, mapangadim na, sir. Ngayon, okay na, kahit magbaba ka doon sa Minjay hanggang Tambang, okay na rin, sir. Alos doon sa Kanagi, lulitab doon sa Kanagi, okay na, sir. Kahit wala kang dala ng baril, okay na lang, sir. Ano na ngayon, bali, peaceful na ngayon, sir. Hindi ka ba parang hindi ka ba,
Napapagod, sir? Parang kapanipaniwala ba na, di ba, ang tagal-tagal kasi na walang kapayapaan dyan sa inyo eh. Oo, sir. Pero ngayon parang halos hindi ka panipaniwala na ganyan na siya, na ano na siya. Yes, sir. Peaceful, parang ikaw sa'yo, di ba? Ilang dekada kaya na may abusayap sa inyo. Kasi, kung man, sir, hindi man ako nagtiwala na wala na. Nandyan pa rin. Oo, nandiyan pa rin yung mga naglayloy, sir, hindi pa sumurindil. Kasi yan ang tinatago ko sa puso ko. Mayroon pa. Pero hindi pa sila labas ngayon, sir. Dahil kasi nakikita nila yung mga sibilyan at saka mga kahit saan sila magpunta, isusumbong na sila mga sibilyan. Bakit dati hindi sila isinusumbong ng sibilyan? Pag nalaman na sinusumbong sila ng mga sibilyan, sir, ipitin nila yung mga sibilyan na magsusumbong sa mga kabarangayan, sir. Yun, sir. Kaya tinatago ng mga sibilyan, pag makakita sila yung una, hindi na sila magsusumbong para hindi, kahit saan sila magpunta, hindi na sila ipitin ng mga SG, sir. Yun lang, sir. Yun talaga yung takot ng mga sibilyan noon na kaya hirap din yung military makakuha ng impormasyon noon. Noon, sir. Kaya mahirap makakuha ng impormasyon ng mga militar. Ngayon, ano yung mga sibilyan, kumbinsido na. Kumbinsido na lahat, sir. Kanagi hanggang tambang doon sa igas ang kumbinsido na magsumbong na sa kapitan, sir. Paano nangyari yon? Bakit nangyari yon? Bakit kampante na sila na magsumbong na sa militar? Kasi sir, naranasan nila yung una pa na pag di nila sinumbong na mahigpit na yung kuan na ba, sir? Yung pag hanap buhay nila doon sa kuan. Kaya kung makakita sila ng mga abusapi, isumbong nila na ngayon. Kasi kahit ano ba, sir, kahit na kapitan, pag nalaman nila na suporta sila sa mga ESG, maalisin sila sa kuan, sir, sa lugar na ganun na ngayon. Ganun, sir. Kaya natakot na yung mga ibang sibilyan. Hindi bang karamihan ng sibilyan, mga iba, sir. Mga iba. Mga iba, sir. Kasi andyan pa rin yung kamag-anak ni Naradulan sa Hiron. sir. Andyan pa rin yung mga ibang kamag-anak ng ESG. ESG, oo. Pero sila naman ngayon pinapagbakwit na. Kasi dati kayo yung nagbabakwit. Ngayon sila na ang nagbabakwit, sir. Ganun ba? Baliktad na, sir. Baliktad na. Sana magtagal yung kapayapaan na ganito, no? I mean, para sa iyo, 56 years old ka na. Sir. Naranasan mo rin, hindi mo naranasan yung MNLF na gulo dito na, hindi na? Naranasan, sir, pero nakuha na lang, evacuate kami yung time ng MNLF, evacuate lang kami. Anong kaibahan ng gulo ng MNLF tsaka gulo ng Abu Sayyaf? Yung kaibahan ng gulo ng Abu Sayyaf tsaka MNLF, yung mga MNLF, hindi man pumatay ng tao na walang kasalanan. Yun. Yung Abu Sayyaf, yung time na ng MNLF, kahit maka-evacuate ka sa malapit sa mga militar, pag maghanap buhay ka doon sa mga lupain mo doon, kahit anong albisyon mo doon, hindi sila mamatay kasi hindi kakampi ng hindi kakampi ng mga militar, evacuate ang nila. Di tulad ng ng mga SG, pag malapit ka sa sa mga militar, ang sabi nila na yung mga kinukuha ng asset ba, sir? Yun ang nila. Kaya hindi sila maniwala sa mga sibilyan, yung Abu Sayyaf. Yung mga time MN, maniwala sila sa mga sibilyan, sir. Yun pala ang diferensya. Yun pala ang diferensya, MM at saka SG, sir. At saka yung mga Abu Sayyaf, mas bata ba sila? Mas bata, sir. Bata talaga diba? Bata talaga, sir. Mas matanda pa ako, sir, kasi mga bata pa na SG, sir. Pero ang tagal din. Tagal din na nandito sila. Tagal na, sir. Time pa na yun, yung nag-umpisa na Ustad Abdul Razak Janjalani yung 1994 yun. 1994. 84, sir. 94. Yan lang, sir. Anong mo na ang dami ng buhay dito na nawala dahil sa gulo? Yung ikaw bilang taga dito ka lumaki, Napatikol. 1970s, may gulo na eh. May 1970s may gulo na, sir. Halos kinalakihan mo na yung gulo. Ngayon mo lang 56 ka, ngayon mo lang naramdaman na, parang walang gulo na. Parang gano'n.
Naramdaman ko yung mga gulo ng time na MN na yung kuha, sir, mag-evacuate na lang kami para magkuha ba, sir. Ma-safety yung mga magulang, sir. Ilang kuha. Naramdaman ko yung mga gulo. Marami, kuha, sir. Malala yung gulong time na panahon na Marcos. Oh. May maalala ka pa? May maalala. Sir. Sige, yan nga. Ano nga, ikwento mo nga kaunti yung mga gulo ng mga panahon ni Marcos, panahon ni... panahon ni Marcos na kuha yung gulo niya, malala yung gulo, yung mga mahigpit, yung mga kuha ba, sir, yung mga bilhin mo na kuha, kahit mga papagkain mo, mahigpit din yung kung magbili ka. Nung panahon ni Marcos, senior, yung tatay. Yung tatay, sir, yung tatay. Mahigpit na kuan kahit magtrabaho kasi batas ng militar sila, hindi ka makakuan doon sa kuan sa talagang batas ng militar. Wala kung makuan doon pag maabutan ka ng operation, patay ka agad na siya siguro. Yan ang kuan. Sige, atin lang pero military ako pero alam ko may diferensya rin yung military noon at ngayon. O sige nga, kaunti lang, pero wag masyado. Anong diferensya ngayon ng military noon at saka ngayon? Ang diferensya ngayon, kahit kausapin ka muna, hindi ka barilin ka agad, sir. Yung una, barilin ka siguro pag maabutan ka sa taas, sir. Kasi ganun talaga noon? Oo, ganun talaga, sir. Ano mo yan, naabutan mo rin yung panahon na yan? Oo, naabutan ko yan, sir. 56 na nga lang ako, sir. Bakit hindi ko pa maabutan, sir? Hindi, yung nga. Kaya nga tinatanong kita kasi mga una ko in-interview, bata Ikaw kasi ngayon, parang masabi mo, 1969 ka Oo, 1969, sir. Kaya nabutan ko, sir. Iba ang diferensya ngayon ng militar at saka yung una, sir. Sige, magkwento ka pa. Kasi 1981, massacre. 1977, saan ba nangyari ang massacre ni General Bautista? Dito naman. Sa Danag, sir. Danag, pati Corsola, sir. Dito nga, di ba? Oo. Doon na kami sa sentro pag yung binarinig ko ni General Bautista, doon na kami sa Hulo. Doon sa... Dahil nag-backwit talaga kayo? Oo, nag-backwit talaga kami, sir. Doon sa... ikwento mo nga yung... Doon sa Mobo. Dahil talagang ano rin? Kasi yung Igasan, wala nang tao hanggang Kanagi, tapos yung mga backwit, doon na naipon sa poblasyon ng Taglibi. Yung time na yon. Kasi talagang, ikwento mo nga yung pagkatapos ng mapatay si General Bautista, anong ginawa ng military? Gaano katindi rin? Mahigpit, sir. Ang gawa ng mga military. Kaunting kwento. Pero kwentong konti lang. Kaya, gaano kahigpit ang military noon? Hindi ka na makakuha, sir. Hindi ka na makakilos ba, sir, yung kahigpit na bago napatay ni General Bautista. Wala nang kuha. Kasi, kahit ano pang sabihin mo yung mga military, hindi nila tatanggap yung ganito ang sabihin mo. Hindi nila kuha, sir. Hindi na rin tatanggapin. Hindi tatanggapin, sir. Kasi dito nangyari sa Patikol talaga yun. Patikol, sir. Patikol talaga, sir. Ilang kilometro yung Danag mula dito? Malayo, sir. Sir. Tama. Malapit pa rin. 40 kilometers pa rin. 40 kilometers. Malapit din, sir. Pero yung ganon, nararamdaman mo noon talagang dumadagundong din noon yung away na ng military at MN pa naman. MN, sir. Naramdaman mo yung dagundong na yon? Sir. Naramdaman ko, sir. Kaya ang ginawa namin, nag-backwit na lang kami, sir. So, ang ginagawa ng civilian dito, kasi nadaanan ko na yan sa Lanao del Sur, sa Maguindanao, puro backwit. Dito talaga, puro backwit talaga. Puro backwit talaga, sir. Puro backwit. Kahit may harvesting ka na mga kopra, hindi ka na makakuha, sir. Kahit malapit sa kalsada, pag naka-operation sila, sir, natakot ng mga civilian. Hindi kasi di ba? 1969 ka pinanganak. Ang burning of Hulo, 1974. 1974. Diyan sa Hulo, 1974. Wala ka pang malay noon. Wala pa, sir. Wala pa. Pero habang nagkakamalay ka, yun na, bumabagbag na dito yung away talaga dahil 1970s. Yes, sir. Bagbagan na talaga. Yes, sir. 1977, General Bautista. General Bautista, sir. Yun ang niyokang ko si General Bautista na yung kaya... 1981, Patang Massacre. Anong epekto naman sa buong nun sa inyo? Naghigpit din ang military? Naghigpit, sir. Naghigpit yung mga military yung
Yung time na yun. Sige nga, gaano rin kahigpit yung military na pagkatapos ng Pata Island Massacre? Oo. Kahigpit ng military, sir, pag lumabas ka, humingi ka ng clearance doon sa kanila para makalabas ka. Tapos magbili ka ng bigas, tatanungin ka kung ilan kilo ang bili mo, lahat yun, bibigyan nila ang tawag nila kandapas, sir. Yan lang, sir, para makabili ka ng bigas. And tiniis nyo lahat yon bilang mga natives ng Sulu, ng Patikul. Ah, sir. Kasi ito talagang sentro eh. Oo, sir. Tiniis lang, sir. Kailan mo naramdaman na yung military nagbabago na? Anong mga panahon yon? Yung naramdaman ko lang yung military nagbabago na yung hindi pa ako kapwa civilian pa ako na naramdaman ko, sir, kung ano na lang. Yung kapwa na ako sa 2020 na lang nakapasok na lang ako sa kapwa. Ganun ba? Ang tagal, ano? Yun lang ko na. 50 years old ka na nung maramdaman mo na nagbago na yung military. Nagbago na military, sir. Oo, talaga, sir. Paano mo naramdaman yun? Kasi kahit saan ka magpunta yung kampana, okay na, sir. Hindi ka na nakupang, sir. Yung may respeto na. Respeto na yung mga militar. Kahit mahuli ka, halimbawa na nag-harvest ka, kausapin ka muna, ipadalahin ka doon sa batalyon. Yun lang, sir, ang kwan. Malaki ng pinagbagoan, sir. Tulad ng dati. Tulad ng dati. Ngingiti ka na lang, tatawa ka na lang. Kasi alam ko ibig mong sabihin. Pero natapos na rin yun. Bawat organisasyon kasi dumadaan naman kasi sa ganyan na mga paano dinedevelop. Importante, maganda yung kahinatnan eh. Ngayon, gaano ka katiwala sa military ngayon na mini-military ka, kapgo ka eh. Oo. Diba? Iwala talaga ako sa mga military. Naniwala talaga ako. Katulad ng Special Forces, ano ang nagawa ng Special Forces sa Kabuntakas sa inyo? Maraming nagawa ng mga Special Forces doon sa Kabuntakas. Lahat gawa nila yung pampa na kung magpaalam yung mga civilian doon na mag-hanap buhay, papayagan nila, sir. Mabait man yung sir. Totoo nga, sir, ang kahit narinig si sir ang mabait talaga yung Special Forces. Totoo nga, sir. Paano mo masabi? Dahil sana kitang-kita ko yung pagdala nila sa mga civilian, lalo na sa amin. Okay man yung pagkuhan nila sa amin na paggalang na kahit kapgo, sir. Kasi nadaanan mo na talaga yung the worst. Nadaanan mo na yung mula nung 19, di ba? Yung tapos ngayon. Ang babait naman na ng sundalo, parang gano'n. Mabait, sir, mabait. Ng sundalo. Naramdaman ko na dito sa Special Forces, sir. Mabait talaga sila, sir. Totoo nga, sir. Totoo talaga. Totoo talaga. Hindi galing sa puso ko, sir, yung kabaitan na mabait talaga ang Special Forces. And kung mabait yung sundalo, anong epekto sa inyo? Mabait. Okay lang, sir. Pareho yung pagkuhan namin, sir. Wala nang kuhan. Mabait ng mga sundalo. Pareho ang paggalang namin sa kanila. Walang pinag-iba. Pero mas mabait pa yung mabait pa yung Special Forces talaga, sir. Sinabihan ka yatang sabihin yan. Totoo nga, sir. Totoo talaga. Totoo talaga, sir. And then nagsimula ka na pumasok sa BIPAT at Kapgo dahil gusto mong maghiganti. Pero sir, ngayon, talagang kung pwede hindi ka itakwil ng gobyerno at gusto mo lang magkapgo. Oo, sir. Maraming salamat. Maraming salamat, sir.